nila ang kape at o ang salitang Aguinaldo blend? Medyo ano ang panunguha, pero sagutin ko muna yung Aguinaldo blend. Ang Aguinaldo blend, yan isang blend ng kape, isang formula na ginawa ni Cavite State Q. Kaya sinabing blend, yan tatlong species ng kape na pinagsama-sama para makuha yung gustong lasa ng mag-iinom ng kape. Pero yung kape, mahaba pa yung ating lalakbayin sa nakaraan para malaman natin kung paano ba nagkaroon ng kape. Narinig nyo na lagi ang lipa ang sikat sa kape na tinawag na kapeng barako ng Batangas, yung simula. Nakating rito yung kape dahil ang mga kapitan nyo ay bulitin. Makita nila, kumikita ang tagalipa, yung sila, hindi yung kape. Sa kagandahan, mas magaling dito yung magkaroon ng kape. Kaya nung wala ang kape sa lipa, dito na sa Cavite. Hanggang tayo, isang bayan natin ng Cavite, siya naging capital town ng Pilipinas. Ngayon, kaya tayo, matagal na tayo may kape sa CBSU. Marami ng pag-aaral. Palayo pa lang ako, back 1985, 1990, may pag-aaral na rito ng kape. Sa ngayon, kung marinig nyo, nababalitaan nyo na ang kape ay pangalawa sa World Trade Market. Susunod sa langis. Yung problema natin, medyo lumilit ang ating production ng volume ng kape. So ngayon, sa CBSU, nag-create ng isang opisina, isang unit, yung National Coffee Research Center nga, para tumulong sa mga coffee farmers na pabalikin ng industriya ng kape. So, kamusta naman po production ng Aguinaldo blend? Ano po yung, or kung ano yung tamang paraan ng paggawa ng kape? Ang paggawa ng kape, sa buto pala, kailangan na natin siguraduhin ang quality natin sa kape. Hanggang sa maging ang kape ay mapabukas sa isang tasa na imitarte natin yun. Kung rasang wala pa lang sa buto, dapat natin siguraduhin ito ng magandang kalidad. So, sa National Coffee Research Center, umpisa pa lang sa buto, pinag-aaralan natin. Ang NCR ay kaya pinamumuluan ni Dr. Alejandro Mojica, ng ating Vice President, at ang Director ng NCR ay si Dr. Will Mojica. Tapos may tatlong unit ng NCR. Ang Research Department, pinamumulo, dahil dyan ay si Ingrid Masal Pelye, siya ang namumulo sa mga pagsasaliksik. Sa Extension Department, yung mga pagtulong sa mga coffee farmers, sa mga pa-training, ay si Luis Jacqueline Ramos. At yung pangatlo, ang special project, yun ang pinamumunuan ko. Kaming tatlo ay sama-sama sa bawat unit. Involved ako sa research, extension. Ako yung resource person pagkakagdag at training. Ako rin ang makapag-isan na study leader, project staff, mga bawat research activities. Sa special projects, kung natanong mo kanina, dahil sisimula yung magandang kalidad. Sabi mo kanina, sabi ko lang, kailangan natin na makuha na o pinili magandang butong tatanim. Yung sisimula pa bunga. Ang kape, mahaba kasi yung proseso bago tayo magkaroon isang tasong kape ngayon. Sabihin natin, masimula tayo sa pagtatanim. Mimili tayo ng butong tatanim, pupunla, 2 buwan yan sa germination bed. Pag siguro niyan, nilipat pa sa plastic bags. 8 months siya. Meron tayong 10 months. Seedlings pa lang siya. 10 months, ang 11th month, tatin mo sa field. So, hindi tayo kapapagtanim ng mga 2 years. Kasi makapagpununga. Hindi nasa 3 years na tayo. Tayo na yung kape. Once na mamulak na ang kape, maghintay ka ng 8 to 11 months bago mo ma-harvest. Sa less than isang taon tayo makaharvest ng kape. Para masigurado natin yung kalidad ng ating berries na kape na ipaprocess, dapat kagaya yung red ripe. Hindi promote green, kung mag-cook na siya, i-harvest na. Red ripe ang ating i-harvest. At ang pamamaraan pag-harvest, yung tinatawag natin sa selective harvesting. Hindi gaya ng farmer's practice na paglalaki ka na sa isang farm, 50% ang ilog,
sinama mo yung grill, apektado na ang lasa ng ating kape. So, dapat red ka. Kung 50% na nakita mo hinog na sa isang ganito, nila ang mismo red right ang iyong artisan, kaya kasi Narito tayo ngayon kung saan malalaman natin kung ano-ano yung mga pamamaraan kung paano gawin ng isang kape. So kuya, ano po ba ang tawag dito? Andito tayo ngayon sa NCR Lake Coffee Nursery. At sa loob ito ay meron tayong kumapos itong ating box na ito, tinatawag natin propagation tunnel. Dito natin ipinupula yung mga buto, pinili natin buto para maging seedlings. Sa ngayon, natanggal na natin ang mga seedlings dito. Ganito yung itsura ng ating kape, possible. Ganito pa lang sana ito, itatransfer na natin sa plastic bags at doon natin palalakihin bago natin maitanim sa field. Ito yung itsura ng ating mga seedlings. Video natin lang siya, andyan na yung kasama niyan. So, ang buto ng kape ay tumatagal sa propagation tunnel hanggang 2 buwan para sa sumibol lahat. After 2 months, ililipat natin sa mga polyethylene growing bags at yan pinapalaki na hanggang sa 8 buwan. So, 10 months na natin na sa punla hanggang sa ating kape na punla hanggang sa may tanim sa field. So, ito yung ating tsura ng kape pananim sa field. So, ay meron ng edad na 8 buwan. Itong edad nito, yung tamtamang pananim sa field. Pag sa panahon ito, September na, hindi mapatanim ito, next year, sabi natin yan ay overgrown na. Pwede pa natin itanim, kaya na malakas na ma-stress ito. So, overgrown seedlings. Pag siya nasa field na, 2 to 3 years after transplanting, meron tayong bunga ng kape. So para sa ating kaalaman, meron tayong 4 na uri ng kape at ngayon ay pupuntahan natin kung nasaan man ito nakatanim para alamin natin kung ano-ano nga ba ang mga ito. So finally, nandito na tayo sa 4 na uri ng coffee. So kuya, ano-ano po ba itong 4 na ito? Dito sa atin sa Pilipinas, meron tayong 4 na species ng kape. Yung Liberica, Robusta, Excelsa, and Arabica. Sa buong mundo, meron tayong 70 bansa na nag-grow ng kape. Pero tayo sa 4 na bansa lamang, yung 4 na species ay tatanim. Ang Pilipinas, Indonesia, Ethiopia, and Rwanda. So isa tayo sa 4 na mabalot na bansa na nabubuhay yung 4 na species. Yung 4 na species ng kape, yung variety, may kanya-kanyang katangian. Tulad ng Robusta. Yung Robusta ay kilala sa ito yung ginagamit ng Nestle para sa kanilang 3-in-1 coffee o instant coffee. So Robusta lang ang for mismo. Nestle ito, kuya. Nestle. Okay. Ang katangian nito, siya ay masarap ang lasa. Ang Liberica naman, Ayun yun. Next. ang katangian niya ay matapang ang lasa niya. Kaya tinawag na kaping barako. Kung mahilig ka so sa ito kape, yun. yan ang kaping barako. Okay. Yung Excelsa, pumapangalawa sa Liberica. Kasi matapang, ito yun, tawag natin medyo matapang lang. Ang Arabica naman, yan ay nabubuhay lamang sa matataas na lugar. Mga 900 to 1,800 meter above sea level. Ang katangian niyan, yan ang napakabango. Kaya nga yung Aguinaldo blend, Pwede bang amuyin, kuya? ay yung bunga na na-roast. Mabango, hindi yan. Kaya nga yung Aguinaldo blend, kaya tinawag natin blend, 3 variety yan ng kape na kung saan. Para yung lahat ng gusto natin sa katangian ng kape, ay mailagay natin sa isang produkto ng kape, yung Aguinaldo blend. So ngayon, nandito tayo sa coffee production field kung saan 6 years nang nakatanim tong mga to. Sa ngayon, meron tayo dito 159 trees na nakatanim dito sa field na to. So, ganito siya, kalaki. So, sinasabi rin na by January, this coming January, itong mga bungang to is ma-harvest na siya. At ngayon, nandito tayo sa Coffee Processing Center upang malaman kung ano at kung paano yung paraan ng pagpaprocess ng isang kape at alamin natin kung ano nga ba ang Aguinaldo blend na ipinagmamalaki ng Cavite State University. So, nandito na tayo ngayon kung saan pinaprocess yung Aguinaldo blend na ipinagmamalaki ng Cavite State University. At ito nga, dito
natin malalaman kung ano-ano yung mga proseso. So, kuya, ano po ba ang first process ng paggawa ng Aguinaldo Blend? Pa-purchasing ng raw material. Saan po ba yun? Green coffee beans sa gourmet. Ibig sabihin ng green coffee beans yung wala ng balat. So, saan po? Pero pagka may mga balat, pwede rin kaming maghal yung tatanggal niya ito. Yung pantanggal namin ng dehada. So, ito po yung pantanggal na Balat pagkatuyo ng kape. tanggal ng balat ng kape. So, ang next po is Sorting. Sorting. ano pong ginagawa sa dito, sa machine? Ito, ang machine ito. Different kinds of sizes. Small, medium, large. Sinusort niyo yung kape from their different sizes. Pero kailangan pa rin ng although merong sorting machine, kailangan pa rin ng manual sorting. So kung may machine, kailangan din ng manual sorting para masigurado. Tapos, pagka-sort, roasting. Coffee roaster. So yan, pasok tayo para tingnan natin. So ito yung machine kung saan niloroast ang kape. Asan ang camera yun? So dito, niloroast ang isang kape after i-sort. Next kuya, ano po? O, di packaging. Packaging na tayo. So, dito tayo sa final process. And finally, we are here in packaging room to see the final products of Aguinaldo Blend na pinagmamalaki ng Cavite State University. Ayan. So pagpasok mo pa lang, yung amoy, malalaman mong kapihan talaga siya kasi yung amoy ng kape, maan mo talaga. At ngayon, nalaman na natin kung ano-ano ang mga tamang paraan ng paggawa ng kape at ang paggawa ng Aguinaldo Blend na pinagmamalaki nga ng Cavite State University. Ngayon, oras na para husgahan ng lasa. It's the Kiman Session! Masarap po ba ang Aguinaldo Blend Coffee? Pwede niyo po ba na-describe kung anong nalasahan niyo sa kape? Ano siya, parang may something na iba. No, iba siya yung lasa. Hindi kakaiba po yung lasa tapos.